Isang walang katapusang pagpapasalamat ang alay ng bayang ito sa Diyos. Pangako namin sa Diyos, nung tayo'y bautismuhan, natatandaan ko, nangako po ako sa Diyos noon na maglilingkod ako sa Kanya. Noong ko nasambit sa aking kaisipan, kahit na po kung meron doong CR, sabi ko sa kamangmangan ko't bagong bautismo ako, kahit na po doon lang sa CR, sa langit, kung meron pong CR doon, kahit doon lang ako, payag na po ako. Nung magbasa ako ng Biblia, nabasa ko yung kahilingan ng mga anak ni Cleopas, nung kanilang ina. Sabi nung babae, Panginoon, sana sa iyong kaharian, ang aking mga anak makaupo sa tabi mo, ang isa'y sa kanan, ang isa'y sa kaliwa. Magkaiba po kami nung asawa ni Cleopas. Ako po, basta nandun lang ako sa kaharian ng Diyos, kahit dun ako sa sulok, payag na ako, mga kapatid. Sana maalaala ninyo pag nananalangin kayo sa Diyos, bigyan ako ng Diyos na makarating ako sa Kanyang kaharian kahit sa sulok. Kasi wala po tayong ibang magandang hinahanap kundi ang harapin sa kaharian ng Ama sa Langit. Saksi ang buhay sa di masayon mong Ama. Bawat datnang umaga'y pag-asa ngayon. Kaya't dalangin ay iyong pahiring. Karumihan ang puso ko'y linisin. Sa isang sulok ng iyong paraiso, kung saan ika'y manatalaw, iyong
Ikaw na nga lamang ang dahil ng buhay. Sa mundong kay lubid na aking nilalakbay, maging ang hirap na nararanasan, nahaharap pagkat ika'y nariyan. Aliw ka lagi sa aking kalitan, inaasam na langit. Nais na makamit sa isang sulok ng iyong paraiso. Kung saan ika'y matatanong, iyong mukha'y mamamasdan, Masisilayan aking hinihintay. sa isang sulok ng iyong paraiso. Ang hanap mo ay makamtan, Buhay walang hanggan, ligaya na tunay. ligaya na tunay. Hindi pagpapalik sa sandaling tamis na ang dulo'y mahirap. Kahit may luha ay tiwalang hindi ako'y ihatid sa isang sulok ng iyong Paraiso, kung saan ika'y matatanaw, iyong mukha'y mamamasdan, sisilayan. aking hinihintay, aking
Sama-sama po nating awitin ang Himno 111, si Jesus ang Kukupkup. Awitin po natin ang Himno 89, Hain at ating ipagdiwang.
Himno 33. O Jesus na kaibigan. Awitin po natin ang Himno 23. Ikaw ba ay pumasok? Oh
Himno 10, palagi nating aawitan.
Awitin po natin ang Himno 36, Kami ingatan mo. magtagubilin mga kapatid sa pamamagitan ng isang panalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, sa panghalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sama-sama po kaming magkakapatid. Nandiliit po kami, Ama,
Sa kabila ng aming mga pagkukulang, tumatanggap pa rin po kami ng mabubuting bagay mula sa iyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng kabutihan mo, sa pag-iingat sa aming magkakapatid. Salamat. Sumapit po ang araw na ito. Nagkaroon kami ng mabuting pagkakataon upang sa maliit na paraan, maalayan ka po namin ng magpapuring awit. Mapasalamatan ka po. Ama, napakarami po namin dapat ipagpasalamat sa iyo. Kulang ang masasabi namin. Kulang ang buhay na ito. Ama, marami po kaming nais ipaglambing sa iyo. Marami po kaming mga kabalisahan, mga panguupat ng mga kaaway. Sa iyo po namin lahat ito, Ama. Inaasa, ikaw na pong bahala sa aming magkakapatid. Nananalig po kami na ikaw ang Diyos namin. Nalalaman mo po ang malalalim na hibik ng aming mga puso bago pa man po namin sabihin. Ingatan mo po sana ang aming mga kapatid. Kung may ramdaman, may mga suliranin, mga pinanghihinaan ng kalooban, tulungan mo po kaming lahat, Ama. Sa gabi pong ito, mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Sana po'y tumimo sa aming mga puso. Maingatan po namin at maging kaaliwan. Muli, nananalig po kami. Tinanggap na po namin lahat na pawang kasang-ayon ng iyong kalooban. Papasalamat po kami sa tanging pangalan po ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
At nakisama sa kanila ang mga Fariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mangaghugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ng mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mangaghugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isayas tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabang mo sa akin ay korban, sa makatwid bagay, hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina, na niwawalang kabuluhan ng salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig, ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman,
ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay. At ibig niya na sino mang tao'y huwag sanang makaalam at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu. Pagdakay nang mabalitaan siya ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophenisa, ayon sa lahi, at ipinamamanik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumu ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay, at naratna ng anak na nakahiga sa higaan, at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro, at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea, na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal, at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan niya, at siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga, at sinabi sa kanya, Epata! Sa makatuwid bagay, mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig, at nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin. Ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa, na nangagsasabi, mabuti ang paggagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig, pati ng mga bingi, at pinapagsasalita ang mga pipi. Bakit ginagamit sa Biblia ang salitang Diyos sa iba bukod doon sa katutubo na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Katutubo kasi, dapat yan sa Diyos ginagamit yung salitang Diyos ba't ginagamit pa yun sa iba? Basahin natin ang 1:25 ng Roma. 25. Sapagkat
pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano ba ang katotohanan ng Diyos? Ano po ba? Sabi kasi ni Pablo, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. So ang katotohanan ng Diyos, yung sambahin mo ang lumalang. Opo. Bakit napalitan ng kasinungalingan? Imbis na yung lumalang ang sambahin nila, sinamba nila yung nilalang. Di ba? Opo. Ba't ginagamit yung salitang Diyos sa iba? Kasi sinasamba rin nila yung kanilang Diyos. Kasi yung pagsamba, nakaukol lang sa Diyos yun. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Kaya ginagamit sa kanila yung salitang Diyos kasi sinasamba rin sila. Dahil yung pagsamba, nakaukol lang po yun sa Diyos. Siya lang talaga ang dapat na sambahin. Ngayon, kung may sinasambang iba, yung sinasamba nila, tinatawag na rin na Diyos kasi sinasamba nila. Ganun po. Gaya ni Satanas na sinasamba ng mga taong masasama. Kaya tinatawag siyang Diyos ng sanlibutan. Sinasamba siya. Di ba, kapatid na Luz? Opo. Yun ang ambisyon ni Satanas na siya'y sambahin. Sabi niya kay Kristo, bibigay ko sa iyo lahat yung mga kayamanan na yan sa sanlibutan kung sasamba ka sa akin. So yun ang ambisyon ni Satanas. Masamba rin siya, gaya ng Diyos. Gusto niya makipantay sa Diyos. Para rin yung ambisyon ni Willie Santiago. Gusto niya leader din siya. Ayun, nagkaroon naman ng katuparan. Leader siya ng mga tiwalag at ng mga tarantado. Di ba ganon, Sis Luz? Yun nga po, natupad sa kanya yung ambisyon niya. Leader ng mga masasamang tao din. Wala namang matinudo sa sumama kay Willie. Kung gusto mo, pag-usapan natin sa diskusyon, kung may matinong sumama ron, kahit isa. Patutunayan ko lahat ng sumama sa kanya, yung isang dakot lang naman. Saka napakasinungaling, Nagrehistro ba naman ng sarili nilang iglesia, ang inirehistro, miembros de la Iglesia de Dios en Cristo Jesus en todo el mundo. Members of the Church of God in Christ Jesus all over the world, in todo el mundo. Kung di pa naman nag-uumpisa sa kasinungalingan yan, tanungin mo nga kung meron siyang miyembro sa Taiwan, meron ba siyang miyembro sa Saipan, meron ba siyang miyembro sa Amerika? Tapos tatawagin mo na agad yung relihiyon mo, todo el mundo. Tayo nga, di natin tinatawag in todo el mundo Bakit? Magkakamiyembro ka bang Arabo, bawal sa Arabo sumanib sa ibang relihiyon. Di ba ganon? Pag hindi ka napatay, pagka sumanib ka sa ibang relihiyon, kung Arabo ka, kaya nga, sa Arabia, hindi po pwedeng pumasok ang ibang relihiyon. Paano mo sasabihin en todo el mundo? Sa atin, kahit nagkritikahin tayo kahit sa gramatika, hindi tayo aatras. Sa atin, members of the Church of God, international. Pag sinabing international, sa mga mga iba-ibang nasyonalidad, di naman natin sinabing todo el mundo. Ito naman, laki ng pangarap, todo el mundo na raw sila, kakaumpisa pa lang. Napakalaking kasinungalingan, Nag-umpisa sa kasinungalingan, hindi titinuyan. Opo, totoo po yan, at napakayabang. Hindi naman siya marunong mag-Kastila, nirehistro niya, Kastila. Nga ba? Kasi pag tinagalog niya, hindi po pwede mapareho dun sa rehistro nating dati, di ba? Opo. Di ba ganon? Opo. Mas mabuti pa ginawa niya Grego Hindi naman po marunong ng Grego din diba? Pareho lang din niya hindi naintindihan Opo. Ang kanyang ambisyon, maging leader, na naging natupad naman
leader siya ngayon ng mga utang na loob, leader siya ng mga yon, ng mga taong rebelde, mga madududahin sa abulo, yun ang mga leader siya. At nagte-texto raw na malinaw yung ating aral dahil sabi niya, wala naman ikang usapan tungkol sa direksyon kahit saan ka humarap. Bati ka kayo humaharap sa silangan. Wala palang usapan sa direksyon. Kahit saan humarap. Kaya nga nung araw, kahit saan nakaharap ng mga kapatid wala kang tinutulan. Ba't nung sabihin ko, para magkaroon ng kaayusan, humarap tayo sa silanganan, ba't tutul kayo? Mali ba yun? Wala naman ikang usapan sa direksyon. Wala palang usapan sa direksyon, kaya humarap sa kahit saan, pwede. Yun ang sabi nila. Ba't ka naman tutol pag humarap kami sa silangan? Di sira ulo mo. Ano niya, sister? Yun nga po, talagang sira ulo po pagka ganun. Bakit pagka ibang direksyon, pwede? Ba't pag silangan, hindi? Yung silangan, direksyon din. Ba't sinabi mo pang hindi issue ang lugar, lokasyon, o direksyon? Issue nga, dahil galit ka nga sa silangan. Yun po, talagang... Talagang ano yan, galit sa silangan yan at hindi raw yung mga pulunan dagat daw, wala raw sa silangan yun. Ay, malaki talaga ang katangahan. Kaya mga kapatid, isipin nyo lang, sa ating pagsasama-sama, wag tayong mag-aambisyon. Yung nag-ambisyon si Satanas na pumantay sa Diyos, napahamak yun. Alam nyo, kaya pala yung salitang Diyos ay ginagamit sa ibang bagay. Kasi, dapat yun iukol lang sa sinasamba kung sinasamba ng mga tao yung hindi tunay na Diyos, pati nga hindi tunay na Diyos, tinatawag na Diyos kasi sinasamba nila Nakuha mo ba yun, Sis Luz, yung 1.25 ng Roma? Opo, yung sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Kasi yung katotohanan, dapat ang sasambahin mo yung lumalang, hindi yung nilalang. Pero ang ginawa nila, kasinungalingan, kaya ang binaligtad nila, ang sinamba nila yung nilalang, hindi yung lumalang. Kaya naging kasinungalingan po. At kaya tinatawag na Diyos yung kanilang Diyos ay kasi sinasamba nila. Kasi yung katawagang Diyos, iniuukol sa sinasamba yun. Tama? Tama po. Kung sinasamba nila, parang tinatawag na rin na Diyos yun. Sinasamba nila kasi. Kagaya nga lang nung kahoy, sinasamba nila Kaya Diyos nila yung kahoy, Diyos nila yung bato, Diyos nila yung tao, kagaya ni Buddha, kasi sinasamba nila na yung lahat ng yon ay kasinungalingan sapagkat ang katotohanan, dapat ang sambahin mo yung lumalang at hindi yung nilalang. Pag ang sinasamba mo yung nilalang, nangyayari, nagiging Diyos mo yung sinasamba mo, na yun na nga ang kasinungalingan. So kaya ginagamit yung salitang Diyos sa iba kasi sinasamba yon dahil kasi ang Diyos talaga ang dapat sambahin. Sumamba ka sa iba, kaya yun ang Diyos mo. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po. Yun po pa. Ngayon, ano pa ang isang dahilan kung bakit ginagamit yung salitang Diyos sa iba? Basahin natin ang 16-18 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayan. Kaya pala isa pang dahilan kung bakit ang salitang Diyos ay ginagamit sa iba, bukod doon sa Ama na gumawa ng lahat ng bagay. Kasi, pinaglilingkuran pala Ang Diyos kasi, pinaglilingkuran. Kaya nga ang sabi ni Pablo, hindi sila naglilingkod kay Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya tinatawag tuloy yung tiyan na Diyos. Basahin natin ang Pilipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan.
At ang kanilang... Bakit sinabing ang kanilang Diyos ay ang tiyan? Kasi ang pinaglilingkuran nila yung kanilang tiyan. Kaya nga tinawag ni Pablo, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Bakit? Kasi ang Diyos lamang ang dapat na paglingkuran. Ayon. Kaya pag naglilingkod ka sa iba, bukod sa Diyos, ginagawa mo yung pinaglilingkuran mo na Diyos mo. Kaya yung mga pastor ng walang hiya, ng mga walang hiya, ang kanilang pinaglilingkuran ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Nakukuha mo ba yung punto ko, Sis Luz? Opo, kaya pala isa pang dahilan na tinatawag po yun na Diyos kasi pinaglilingkuran nila. Ang dapat lang talagang paglingkuran, ang Diyos. Pero naglilingkod sila sa kanilang sariling tiyan, kaya yung tiyan nila, Diyos nila yon. Dahil yun ang pinaglilingkuran po nila. Samantalang ang dapat talaga, ang Diyos ang paglilingkuran, gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo, Kapitulo 4. Nung sabihin ni Satanas, lumuhod ka sa akin, sabi niya. Ang sagot ni Jesus, 4 Gs. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan ang nakasulat na ukol sa ating mga tao. Sabi ni Kristo, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, ang Diyos lamang ang dapat na pinaglilingkuran, kapatid na Luz. Kaya nga siya, Diyos, pinaglilingkuran natin siya. Pagka naglilingkod ka sa iba, kung sino man yung pinaglilingkuran mo, bukod dun sa Diyos, tumalikod ka sa paglilingkod sa tunay na Diyos, sino man ang paglingkuran mo, ginagawa mong Diyos. Kaya, kung ang pinaglilingkuran mo yun, tiyan mo, ang kanila ang wikang Diyos, ang kanilang tiyan, sabi ni Pablo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Meron naman, naglilingkod sa mga kahoy. Basahin natin ang 5 ng Deuteronomio, versikulo 9. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa 3 at sa 4 na sali ng nangapopuot sa akin. Ayun, bawal ng Diyos paglingkuran mo yung ginawa ng kamay. Pagka pinaglilingkuran mo, ginagawa mong Diyos yun. Kahoy, bato, tanso, styrofoam, plastic, ano pa? Ano tawag doon sa ginagawang barko? Bangka? Yung ano po? Fiberglass. Marami silang ginagawang mga Diyos ngayon At iba-ibang materialis na ang ginagamit nila at sa kanila pinaglilingkuran. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. Pagka pinaglilingkuran mo yung ginawa ng mga kamay, yun ang ginagawa mong Diyos mo. Gaya nga nung nandoon sa 44:17 ng Isaiah, Sis Luz. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Tingnan mo, merong mga lingkod ng mga kahoy Pinaglilingkuran yung kahoy, pinapasan, nadalanginan, sinasamba, nilalagyan ng kandila, ipinaglagawa ng altar, o ginagawa ng bahay. Ayan, pinaglilingkuran talaga nila yung mga ginawa ng kamay na yan. Kaya, ang sabi, sinasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi ba naman sira ulo niyang mga yan, ano? Ginawa niya yung kahoy, tapos sabi niya, ikaw ang aking Diyos. Siya lang ang gumawa. Sira ulo Di ba, Sis Luz? Totoo po yan. Talagang sira ulo po nun. Biruin mo, ginawa mo lang, tapos sasabihin mo, iligtas mo ko. Ikaw ang aking Diyos.
kung hindi mo nga siya ginawa, hindi siya lilitaw tapos sabihin mo, iligtas ka niya, napakalaking kagaguhan po talaga yon at kawalang hiyaan at katangahan. Dahil Diyan sa atin, sa mga kabebe, maraming gumagawa ng ganyan. Gagawa ng mga kahoy, tapos pati siya luluhod dun sa ginawa niya. Si Ramlo, no? Opo, talaga po. Dahil, saka dito nga po, ang labis niya ginagawa niyan Diyos. Kung alin yung sobra, yung labis, yun ang Diyos niya. Ginawa niya, ipinangkain niya na muna ng tinapay, pinanluto niya na muna. Tapos yung sobra doon sa mga ipinanluto, ipinangkain ng tinapay, yun ang gagawin niyan Diyos. Kasi ganito nung araw, Sis Luz, no? Para maintindihan lang ng kapatid ang sitwasyon. Nung araw, walang gas at saka walang kuryente. Opo. Tama? Tama po. Kaya ang mga kahoy, ang pangunahing gamit, ipang-ihaw, ipang-gatong, panluto. Yun ang pangunahing gamit ng kahoy, no? Opo. No? Opo. Yung mga maliliit na bahagi ng kahoy, siguro yung mga sanga-sanga na mga putol-putol, nakatikatihan, wala silang magawa. Ginawa niyang isang maliit na Diyos-Diyusan. Parang yung Diyos-Diyusan ng tatay ni Brad Josel nung araw. Yung tatay ni Brad Josel, si kapatid na Malyari, pag aalis na kami, kasi pumunta ako sa bahay niya, magkaroon kaming deal kami sa negosyo. Pag aalis na sa bahay, may bubunutin sa bulsa yon, hahalikan bago bumunta sa hagdan. Sabi ko, ano yan? Mr. Malyari, ano yan? Pinakita sa akin, yung maliit na Santo Niño ivory, maliit lang siya. Haalis malaki lang ng konti sa hinlalaki bago siya umalis sa bahay, halikan niya yun. Sabi ko, Katoliko ba kayo? Sabi niya, oo ka, sabi niya. Ayun, pumasok ako sa bahay nila, hindi ko alam dati, doon ako sa labas, Nung ako'y pumasok sa loob ng bahay, meron pala siyang isang batalyon ng mga Diyos doon, ng lalaki. Mga nakatayo life size, ang mga Diyos niya, mga antique. Tapos, yung mga antique na Diyos na yun, binibenta niya, mahal daw yun. Nagba-buy and sell ka ng mga Diyos, ng mga antique. Pero life size siya. Nakakita nga ako rin sa kanila ng yung estatwa ni San Roque ba yun? Basta may mga life size siya doon, nakahilera, binibenta niya. Ang hanap buhay ng tatay ni Brad Josel, magpalit ng tseke, at saka magbenta ng mga antik na bakod, antik na ilaw, antik na pinggan, mga kung ano-anong antik na daan-daan taon na ang edad, kasama nga yung mga Diyos-Diyusan na yun. Talagang yun ang kanyang Diyos nung araw. Kaya nung makapakinig yun nakakilala siya dahil na-realize niya yung ginagawa niya yung nasa Biblia na pinagpapatira pa tamba, dinadalanginan at sinasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Biro mo yun, Ano ibig sabihin? Pagka sinasamba mo ang isang bagay, yun ang dinudiyos mo. Parang yung, sinasamba kita. Mayroong ganong kante. Sinasamba niya babae, Diyos niya babae. Meron tao, sinasamba pera. Ang Diyos niya pera. Kaya ang pag-ibig nila sa pera, mahigit sa pag-ibig nila sa Diyos. Pakiramdaman niyo mga kapatid, pag mahal niyo yung pera niyo kaysa sa Diyos, yun ang Diyos mo, yung pera mo. Pagka mahal mo yung asawa mo kaysa sa Diyos, dahil ayaw ng asawa mo, di ka nadadalo, ayaw ng asawa mo, titigil ka na sa iglesia, sino ang Diyos mo? Yung asawa mo. Kaya pagdating ng paghukom, paligtas ka sa asawa mo. Ewan ko lang kung mailigtas ka. Maililigtas ka ba ng asawa mo? Di pwede ka ba iligtas ng asawa mo? Kahit gaano kaganda yung asawa mo, kahit gaano kabango, hindi ka pwedeng iligtas. Merong mga tao, ang dinidyos yung asawa. Pag ayaw na ng asawa, ayaw na niya rin. Pag ayaw na ng tatay niya, ayaw niya na rin.
kung talagang ang Diyos natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayaw man ng asawa, ayaw man ng anak, ayaw man ng kapitbahay, ayaw man ng kamag-anak, magpapatuloy kang sumamba sa tunay na Diyos. Di ba ganun yun, Sis Luz? Amen po. Pero pag nagpapapigil ka sa pagsamba mo sa Diyos, nagpapapigil ka sa pagkakatipon para sumamba ka sa tunay na Diyos, dahil nagpapigil ka sa asawa mong mahal mo, lumalabas pinapalitan mo ang Diyos at ang ginagawa mong Diyos ay ang iyong asawa sapagkat siya ang sinusunod mo at siya ang iyong pinaglilingkuran. Naintindihan mo yon, Sis Luz? Opo, maliwanag po yun. Naintindihan po namin. Ang isang dapat niyong mapansin, pag umalis ka sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos, ibinaling mo sa iba, hindi ka bubuti. Bawa, binaling mo yung pagsamba mo, paglilingkod mo, pagpapahalaga mo sa pera, hindi ka bubuti sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakita mo? Pag ang pera sinamba mo, pasama ka ng pasama, hindi ka pabuti. Pag ang asawang sinamba mo, pasama ka ng pasama, hindi ka pabuti. Pag ang sinunod mo, asawa mo o tatay mo, iniwanan mo si Kristo dahil sa tatay mo, sa asawa mo, sa anak mo, hindi ka pabuti. Kaya ako naaawa ako doon sa mga kapatid na sunod-sunuran sa asawa, sunod-sunuran sa anak, sunod-sunuran sa kaibigan, mas higit sa pagsunod nila sa Diyos. Hindi masamang sumunod sa magulang. Utos ng Diyos yun eh. Hindi masamang sumunod sa asawa. Utos ng Diyos yun eh. Kaya lang, huwag mong pahihigitin ang pagsunod mo sa magulang at sa asawa sa pagsunod mo sa Diyos. Pagka sinabi ng Diyos, kinokontra nung asawa, huwag kang susunod sa asawa. Sabi nga ni Pedro sa 5 ng Gawa, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yun ang tunay na pagsamba sa Diyos, pagtalima muna sa Diyos bago sa mga tao. Pero pag inuna mo ang tao, tinalikuran mo ang Diyos, pinapalitan mo ang tunay na Diyos ng ibang Diyos na hindi totoo. Asawa, tiyan, magulang, sila na ang dinidiyos mo dahil sila na sinusunod mo. Kaya pala, yung salitang Diyos ay ginagamit sa iba pang bagay, bukod doon sa dapat sana'y katutubo na Diyos na ating kilalanin, dahil yung ginagawa sa Diyos, ginagawa nila doon sa bagay na yon. Ang Diyos ay sinasamba nila yung kanilang sinasamba, kaya nagiging parang yun ang Diyos nila. Ang Diyos ay tinatalima, tinatalima mo higit sa Diyos yung isang bagay, yun ang pinaglilingkuran mo, yun ngayon ang nagiging Diyos mo. Nakuha mo na, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, maliwanag po, naintindihan po namin na yun pala ang kahulugan. Bakit tinatawag yun na Diyos? Bagaman hindi talagang silang Diyos, pero komukik sinasamba sila ng mga tao, pinaglilingkuran ng mga tao, yun ang nagiging Diyos nila, kaya tinatawag yun na Diyos. Kasi yung dapat sana na attribute na yun, na pagsamba at paglilingkod, dapat sa totoong Diyos lang yon na lumikha ng lahat ng bagay. Pero dahil nga ginawa rin nila yon dun sa mga iba, na yun ang sa halip na yung Diyos na totoo ang kanilang sambahin at paglingkuran, hindi yun ang sinasamba nila at pinaglilingkuran. Kung hindi, yung mga ibang mga bagay na yon ang kanilang sinasamba, pinaglilingkuran, kagaya nga po nung sinabi nyo, yung tiyan, yung salapi, yung mga kahoy na ginawa nila, at yung iba't iba bang mga bagay na sinasamba ng tao, pinaglilingkuran ng tao, yun po ang nagiging Diyos nila. Kaya pala ginagamit po yung salitang Diyos sa kanila, bagaman hindi naman talaga angkop sa kanila yon.
Kaya dahil diyan, basahin mo yung sinabi ni Pablo sa 4:8 ng Galacia. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Hindi naman pala mga Diyos yun. Kahit paglingkuran mo ng paglingkuran, no amount of service will make that particular thing a God. No? Sabi ni Pablo, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, kayo nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Hindi naman pala talaga mga Diyos yun eh. Sa katutubo eh. Ginawa mo lang Diyos, pero hindi talaga Diyos yun. Tama? Tama po. Kaya alam mo, yan ang masama. Pagtalikod sa Diyos yan eh. Paglaban sa Diyos yan eh. Gagawa ka ng ibang Diyos o susunod ka sa ibang sinusunod mo. Kaya nga nagkamali ng malaki si Adan eh. Ang dati niyang pinapakinggan ang Diyos eh. Nakinig siya sa tinig ng kanyang asawa. Kumain siya nung ayaw ipakain ng Diyos sa kanya. Kaya nagkasala ng malaki si Adan sa Diyos eh. Sa 3:17 ng Henesis. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ayun, sabi ng Diyos kay Adan, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Yun ang kanyang kasalanang pangunahin eh. Mula sa pakikinig sa Diyos, ibinaling niya ang kanyang pakikinig sa asawa. Kaya siya kumain tuloy nung ayaw ipakain ng Diyos sa kanya. Yan po mga kapatid, huwag nating ibibigay sa iba yung nararapat lamang para sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos lang yun. Ang paglilingkod para sa Diyos lang yun. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Siya ang sasambahin. Yung pagtalima sa Diyos din yun. Yung karapatan na pasalamatan sa Diyos din yun. Yung pagpupuri sa Diyos din yun. Pagka ginamit natin sa iba, pagtalikod na at paglaban sa Diyos yun. Gaya nung ginawa ng mga taga-Roma, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y naglingkod sa nila lang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ang dapat talagang pinupuri yung amay, yung lumalang eh. Ang ginawa nila, ang pinupuri nila yung nilalang. Kaya naging kasinungalingan tuloy ang kanilang pagsamba. Dito sa mga talatang ito, naiintindihan natin, there are things that belongs only to God. We must not do it to anybody else. Merong mga bagay na nakaukol lamang sa Diyos na hindi natin dapat gawin sa kahit kanino mang iba. Gaya ng pagsamba, pagpuri, paglilingkod, pagtalima, pagsunod. Yan ay ukol lamang sa Diyos. Siya lamang ang paglilingkuran mo, pupurihin mo siya, sasambahin mo siya, susundin mo siya, igagalang mo siya, nakauko lang lahat yan sa Diyos. At yan ang pagpapakita natin na kinikilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag ginagawa natin sa Kanya, yung nararapat na gawin para lamang sa Kanya. Kaya ang ating pinasasalamatan, sinasamba, pinupuri, pinaglilingkuran, sinusunod, ay iisa lamang ang Diyos at pati yung nanggaling sa Kanya na ang ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong iba na sinusunod at pinaglilingkuran, niluluhuran. Hindi tayo kagaya sa mga iba na kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila, sabi ng Pasyon. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ay yung ginagawang Diyos ang ibig sabihin, pinaparang Diyos.
Napakamali nun. Alam na natin ngayon kung bakit ginagamit yung salitang Diyos sa ibang mga bagay. Kasi ginagawa sa kanila ng mga tao yung dapat sana'y ginagawa lamang sa Diyos. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Bakit ginatawag na Diyos yung ibang bagay? Kasi po, yung ang dapat sanang sa Diyos nila ginagawa na pagsamba, paglilingkod, pagsunod, lahat po ng mga dapat sana sa Diyos mo iukol at sa Diyos gawin, hindi nila sa Diyos ginagawa, kung hindi doon sa mga ibang bagay na yon na dinidiyos nila. Kagaya yung mga kahoy, mga rebulto na ginawa nila, dapat sana ang Diyos na tunay ang kanilang sambahin, paglingkuran, ito ang kanilang sinasambat, pinaglilingkuran. Ganon din naman yung tiyan, kung ano yung gusto ng tiyan niya, doon yun ang sinusunod niya, yun ang kanyang sinasamba, yun ang kanyang pinaglilingkuran. Agaya rin naman ni Satanas, dinidiyos ng ibang mga tao, kung ano yung gusto ni Satanas, yun ang sinusunod nila. Si Satanas ang pinaglilingkuran nila, kaya yun ang kanilang Diyos. Ayun po, dahil yung para sa Diyos, hindi nila ibinigay sa Diyos. Kung hindi, ibinigay nila, inukol nila doon sa ibang mga nilikha na yon, sa ibang mga bagay na yon, na siyang naging Diyos nila. Kaya tinawag po yun na Diyos. So ngayon, mga kapatid, alam na po natin ang kahulugan ng salitang Diyos. Ang tunay na kahulugan ng salitang Diyos, sinasamba, pinupuri, pinaglilingkuran, siya ang gumawa ng lahat ng bagay at siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay galing sa Kanya at yan ay nauukol lamang sa Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Kung ginagamit man yan sa iba, maling paggamit ang ginagawa ng iba. Ginagamit nila yung salita na yan, inuukol nila sa iba kasi yun ang kanilang ipinalit para sa Diyos. Yun ang kanilang pinaglilingkuran, yun ang kanilang sinasamba, yun ang kanilang tinunod, yun ang kanilang pinupuri, yun ang kanilang... Pero mga tao talagang ang Diyos sa pera Sis Luz eh. Opo. Kaya pagka may pera kahit sino pinupuri nila eh. Pagka may pera, kahit sino pinaglilingkuran nila. Basta dahil lang sa pera. Kaya merong mga tao nakikipagkaibigan sa'yo dahil pera. Kaya ang Diyos niya pera eh. Meron tao nakikisama sa'yo dahil sa pera. Kasi ang Diyos niya pera. Alisin mo yung pera, hindi ka na niya mahal. Ganun yun. Kaya ang kanilang Diyos pera, yun ang kanilang sinasambay ng pinakamahalaga sa buhay nila. Sana wag tayong ganun mga kapatid. May pera o wala, sasamba tayo sa Diyos. May pera o wala, maglilingkod tayo sa Diyos. May pera o wala, susunod tayo sa Diyos. Kasi siya naman ang dapat talaga nating sundin, paglingkuran. Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ito po ang sabi ng kanilang leader ng mga Mormon. Sabi po ni Brigham Young,
ang pinakamataas na puno ng Mormons pagkatapos ni Joseph Smith? But let them apostatize, and they will become gray-haired, wrinkled, and black, just like the devil, by Brigham Young. Ang mga tao raw na negro ay kamukha ni Satanas. Ibig niya sabihin, ang negro galing kay Satanas. At ang mga negro, sinumpa raw yan, mga sinumpa. Basahin natin ang Book of Mormons. Doon po sa Alma, chapter 3, verse 6. Ito po nakasulat. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them because of their transgression and their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and Sam, who were just and holy men. Ano yung katuruan ng Mormons yan? Yun ikaw mga Lamanites, mga negro. Kasi sinumpa sila. Para sa mga Mormons, ang negro nasa ilalim ng sumpa. Para sa Mormons, Kaya sa kanilang istorya, 200 taon na nakalipas, sa Mormons walang ministro na negro. Wala silang ministrong negro. Kaya lang sila ngayon tumanggap ng negro, napilitan na sila dahil bawal na sa batas ng Amerika ang diskriminasyon. O alam nyo ba yan, mga Mormons na Pilipino, bago kayo sana sumapi dyan, nag-imbestiga kayo. Lalo na kung negro ka, ba't ako sasapi dyan? Para sa iglesia na yan, lahat ng negro sinumpa. Diwa yan ni Satanas, hindi diwa ng Diyos yan. Na para bang pagka negro ka na, inferior ka na, sinumpa ka na, diwa ng Mormons yan. Diwa yan na galing kay Satanas. Minamaliit nila ang mga negro. Tinan ninyo, nagalit ang Diyos Nung maliitin ang negro Bumasa tayo ng istorya sa Biblia. 12:1 ng bilang. Pakinggan nyo mga kapatid. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya'y nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon. Ang lalaki ngang si Moises ay totoong maamong loob, na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam. Lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan, at silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kaniyang sinabi, dingginin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong bahay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Ito ang pangyayari mga kapatid, Si Moises, nag-asawa po siya ng isang babaeng negra, Kusita, taga-Ethiopia, Ang taga-Ethiopia, mga negro karamihan dyan dahil napakatindi ng araw dyan Mga disyerto yan Ngayon, mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Kontra si Miriam at si Aaron kay Moises. Kasi si Miriam po si Aaron, mas matanda yun kaysa kay Moises. Tatlo silang magkakapatid na nababanggit sa Biblia. Si Moises ang pinakabata sa kanila. Itong dalawang mas nakakatanda, nung mag-asawa si Moises ng babaeng negra, nagalit sila kay Moises. Nagsalita sila laban kay Moises. Nagalit ang Diyos sa kanilang dalawa. Alam nyo nangyari, nagkaketong si Miriam Basahin natin yung punto na yun. 12:9, kapatid na Daniel.
At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda. At narito, si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe. At tiningnan ni Aaron si Miriam at narito, siya'y nagkaketong. At sinabi ni Aaron kay Moises, "O Panginoon ko, isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala." Alam nyo na mga kapatid, ito, i-shortcut ko na lang. Ang diwa ni Miriam at ni Aaron, ayaw nila sa negro. Eh si Moises, napamahal sa kanya yung babaeng negra. Ginawa niyang asawa. O, kita nyo, eh si Moises sa Diyos. Sugo ng Diyos yun eh. Nagalit ngayon ng Diyos kay Miriam at Aaron. Nagkaketong si Miriam. Ano ang punto ko? Ang lahat ng galit sa negro, kaaway ng Diyos. Tapos aanib kayo dyan, mga kababayan ko. Magunos dili kayo. Sabi ng mga Mormon, sa mga negro raw, sinumpa. Huwag kayong magagalit sa negro, mga kapatid. At totoo, ang mga negro, karamihan dyan, mapagpakumbabang loob eh. Nakita ko rito sa Brazil eh. Kung sino yung mapuputi, naku, mayayabang ang karamihan. Yung mga negro, baban loob eh. Para sabihin mo, ang mga negro sa demonyo, mali yun, hindi ganun sa Biblia. Ang nagsasabi niyan, libro ng Mormons. May mga negro sa istorya, gaya nung napangasawa ni Moises. Hindi tutulan Diyos sa kanya. Kumampi ang Diyos kay Moises. Nagalit kay Miriam at kay Aaron. Tapos ngayon makikita mo sa libro ng Mormons, gumawa sila ng sarili ng libro. Dahil daw kaya negro, anak daw ni Satanas kasi si Satanas daw negro. Hindi totoo si Satanas negro. Si Satanas maputi. O pakinggan nyo, sa isang talata ng 2 Korinto, 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Eh si Satanas daw, sabi ni Pablo, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kita nyo? Eh ano ba si Satanas? Si Satanas po, anghel ng kadiliman. Kalaban ng Diyos yan. Pero nagpapakunwari siya, nagdi-disguise siya na anghel siya ng kabanalan. E di maputi siya. Anghel ng liwanag eh. E lalabas maputi siya. Eh ang ginagawa ng mga Mormons, pagkaraw negro, sinumpa parang si Satanas. Si Satanas hindi naman nag-aanyong negro yun eh. Kasi alam ni Satanas, ang mga negro, para sa ibang tao, hindi ka ibig-ibig. Eh, pero ako, ang tingin ko sa negro at saka sa maputi, pareho lang. Pareho lang. Kasi ganun ang tingin ng Panginoon eh. Di dapat sumunod ka sa diwa ng Diyos. Mahal mo puti, mahalin mo rin negro. Lalo na nung ako'y magkaapo. Kahit ano pa kulay, basta apo ko. Punto ko mga kapatid, mali ang libro ng Mormons. Sound check. Hanggang dito po mga kapatid, ang atin pong pakikinig ng mga salita po ng Diyos. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito na ibinigay po sa atin. Samantala po mga kapatid, ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay dudulog sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin.
Kung kayo po ay nakahanda ng mga kapatid, tayo po ay sama-sama pong manalangin sa Diyos. Panginoon, naming Diyos, amang banal na dakila, makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, nagpapasalamat kami sa bawat butil ng katuwiran na muli po naming narinig sa araw na ito. Panginoon, gawin mo po sana itong matanim na mariin sa aming mga kalooban. Malakaran po namin at wag po naming maiwala. Sana, Panginoon, itulot mo po na mapanghawakan namin ang pananampalatayang na ituro po sa amin ng mga magkakapatid. Ama, ikaw po ang aming inaasahan sa buhay na ito. Sa kasalukuyang kaganapan na maraming mga panguupat sa aming pananampalataya, maraming mga paninira, maraming mga nagnanais na ipahinto kami sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, tangi pong mga salita mo ang nagsisilbing pangpalakas ng aming mga kalooban. Maawa ka po sa amin, Ama. Tulungan mo sana kaming makapanghawak. Mahigpit po ang aming pakikipagbaka sa kasalukuyan. Subalit, hindi po kami, Ama, nawawalan ng pag-asa. Palibasay, ikaw po ang aming kasama sa buhay na ito at naniniwala kami na hindi mo po kami pababayaan. Maawa ka po sa aming mga kapatid sa iba't ibang mga dako, lalo na ang mga mahihina sa pananampalataya. Ama, sana hawakan mo pong mahigpit ang kanilang mga kamay. Gayon din po sa mga kapatid naming may katandaan na sa buhay. Samahan mo silang palagi, Ama, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gayon din ang mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw. Ang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang mga may alinlangan. Panginoon, bahala ka na po. Marami kaming nais ipakiusap sa iyo. Alam mo po na sa tuwina, ikaw ang aming inaasahan. Pangalan mo po ang aming matibay na muog. Pangalan mo ang tinatawag namin sa tuwina. Panginoon, kupkupin mo po kaming lahat ng mga nagnanais magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Bahala ka na po, Ama. Alam naming nauunawaan mo po ang bawat hibik ng aming mga puso. At umaasa kami sa gabing ito. Pinakinggan mo po ang aming mga pakiusap sa iyo. Tinanggap na po namin ang mga bagay na kasang-ayon po ng iyong kalooban. Ama, mananatiling mga lingkod mo po kami. Mga alipin mo kaming walang kabuluhan. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, sa pangalan at karapatan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang kadakilaan at sana ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Tanggapin nawa natin ng pagpapala ang basbas ng Amang nasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus, ang patuloy na pangunguna ng banal na Espiritu, siya daw ang sumating mga puso magpakailan-kailanman.
paano kayo makakatapos, paano kayo makakapanatiling tapat sa paglilingkod nyo sa Diyos. Iisa lang naman po ang paraan, kapatid. Para tayo makatapos, makapanatiling tapat, may hinihingi po ang kasulatan. Babasahin natin sa 2 Timoteo 4:6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Pakinggan nyo. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito po'y sinabi ni Pablo nung mamamatay na siya. Apostol po siya ni Kristo. Nung mamamatay siya, sabi niya, ako'y iniaalay na, ang panahon ng pagpanaw ko dumating na. Anong ginawa niya? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Nakita nyo ang sinabi ni Pablo? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yun po ang mahalaga, kapatid. Yung maingatan yung pananampalataya. Sabi nga sa English, kung babasahin po natin yan, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, ang pinakamahalaga po, kapatid, para matapos mo, maingatan mo pananampalataya. To keep your faith. Paano po ba ang pag-iingat ng pananampalataya, kapatid? Sa 10:38 po ng Ebreo, ganito naman ang sinasabi. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayan, para po maingatan ng pananampalataya, walang urong-urong dyan, kapatid. Pag inumpisahan mo, dire-diretso yan. Iingatan mo yung pananampalataya mo, at para maingatan yung pananampalataya, ito naman po ang kailangan para makadire-diretso ka. Nasa Kolosas po yan, ulo 23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Ayon, sa ebanghelyo po kayo mag-foundation. Kung tunay na kayo ang wikay mamamalagi sa pananampalataya, if you are really going to continue in faith, nababaon, matitibay, di makilos sa pag-asa sa kay Brother Eli, hindi po. Ang tao namamatay, nawawala. Maaari pong bukas makalawa, sa ilang panahon, mawala ako. Baka mamaya pag nawala ako, titigil na kayo. Hindi po ganun. Ang kailangan, mamamalagi sa pananampalataya, nababaon, matibay, di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kaya yung pong ebanghelyo na inyong napakinggan, tandaan nyo po yun. Mawawala po kami, pero yun, mananatili. Ang salita ng Diyos, mananatili hanggang sa mawala ang langit at ang lupa. Ang sabi ni Kristo, ang langit at ang lupa'y lilipas, ang salita ko ay hindi lilipas. Yun po ang panghawakan nyo. Yun ang pinakamagandang paraan ng pagtatapat. Manghawak po kayo sa ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Yun ang lagi nyong titignan. Halimbawa, may nagkamali sa inyo, may nagkasala sa inyo, hindi naman po yun ang pinasukan nyo. Ang pinasukan nyo yung aral. Bayaan mong magkamali sila, di tuloy kayo sa aral at kayo magiging dapat sa Diyos. Dala mo nakalimbang sa aking katawan, ang tanda ni Jesus, magpakailan pa man. Dala ko nakalimbang